Hello, hello, hello. Kumusta? Mga adlaw karton tanan makigsuonan makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay naidugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. So time check, it is now 4:30 in the afternoon as of this recording. Ano na po, 7th of August, Thursday na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede natin pag-usapan makasampyak? So but before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampyak malang itong Mondecon channel. So masaya po tayo sa nangyari diyan sa alam naman natin na yung Korte Suprema meron na silang desisyon, yung final say na talaga null and void yung inihain nilang impeachment versus VP Sara Duterte. Pero ngayon na sila diyan, final verdict na talaga. So masaya po tayo, pero apat yung nakita natin na may bigat yung mga sinabi, so, sensible. Hindi man ako maka-Amy Marcos, pero maganda yung mga sinabi ni Marcos, Amy Marcos. So apat yung nakita ko diyan, Amy Marcos, si Chis Escudero, si Senator Marcolita at si Senator Alan Peter Cayetano. Maganda yung mga sinasabi nila. Magaling talaga lalo na yung tandem ni Attorney Marcolita at Attorney Alan Peter Cayetano. Kasi noong sa 19th Congress, 'di ba? Kaya nga tinatawag na bator ni si Senator Bato kasi lumalaban siya, 'di ba? Pero tayo, parang relax lang sila, nandoon lang sila kay si Marcolita. Bilib ako kay Marcolita, hindi talaga naubusan ng bala eh. Grabe, ang galing talaga. Kung kaya sabi nga ni Tatay Digong maggamit nito si Marcolita pagdating ng panahon eh. At no doubt din kung kaya bakit si Alan Peter Cayetano yung naging partner ni Tatay Digong sa 2016 na tumakbong vice presidente. Magaling, very good yung niya, ganda yung mga wisdom niya. Kaya nga sabi niya sa bahay niya, dalawa yung sa kanya eh. Yung Bible at saka yung backbone natin, yung Constitution, yung aklat. So dalawa yung holy talaga niya. Holy Bible at saka holy, yung Constitution, holy din yan para sa, kasi yan yung backbone ng isang bansa eh. Yan nakasalalay ang lahat eh. So nagpasalamat tayo na kung si Bato pa, siguro magkalit-litsi si Bato kasi ang dami yung tatanong. Nandun kasi may mga bago ng pasok ngayon. Pero ang kagandahan, kasi dati may Coco Pimentel, pumalit si Coco, ay out na si Coco, si Kiko naman, Coco out, Kiko in. So grabe yung daming gustong bumalagbag kay Senator Marcolita, pero hindi sila nakapurma. Grabe si Senator Marcolita, ang galing niya. Pero doon sabi nga ni Soto, nagmamagaling kasi si Soto eh. Yan ang problema pag hindi abogado. Wag na talaga kayong papalagyak kung yung Korte Suprema. Wag na nating kontrahin yan kasi magiging constitution crisis lang yan pag kukontrahin natin eh. So sabi ni Tito Soto na ang yung lumalakad or tumatakbo ng matulin ang tawag dun sa pero sabi naman ang pag natinik daw ay malalim, sabi naman ni Marcolita na pag siya ay nakasapatos naman siya eh. Pero dami yung sinabi pa ni Marcolita, yun ako nakabilib ako sa ang buong mundo ay nakatingin sa kung yung disposition ng Senado dito sa impeachment trial na ito. Lumabas talaga yung galing ni Marcolita at ng buong buong team diyan sa Senado. Yan yung nagbibigay ng respeto talaga. Kung itong sa lower house ang dami na diyang walang respeto sa konstitusyon natin, pero diyan sa Senado may pag-asa pa tayo. Maraming mga nakaupo ngayon na pa rin guided by the Holy Spirit. Sabi pa nga diba to, at guided sa kung yung tama, yung nasa konstitusyon talaga. So bilib na bilib tayo diyan. Doon lang tayo kung mirong sa lower house, mirong Mr. Google, meron ding Miss ChatGPT dito, yung blondie ng book, si Risa, hindi natin alam kung yung dami-daming, minsan nagmumukhang matanda, minsan nagmumukhang bata, ngayon nagmumukhang Japayoki, sabi pa nga si Sunsa, yung journalist, columnist. Sabi niya si Risa Antivirus nagmukhang Japayoki. So kasi yung blondie yung book eh. So doon tayo na kasi ang nangyari kasi, 'di ba?
sabi ni Marcolita, never pa sa buong practice niya as a litigator na yung ano, yung Supreme Court talaga ay bumaliktad pag yung ano nila, yung hatol ay unanimous. Sabi ni Hontiveros, meron ano 2009 ba yun, if I'm not mistaken. Kung kaya't nasabi ni Marcolita na ano ba yun, in bank or division. Yung division, mahilig tayong manonood ng mga ano palabas, yung mga kaso-kaso, yung mga parang mga ano. So, yun alam ko yun, pero yung in bank narinig ko na yun pero napag-google tayo eh. Yung in bank may yun yung pala yung ano unanimous. Kaya natanong siya ni ano Marcolita, ano ba yun, in bank decision or division decision? Yung in bank kasi halimbawa yung mga ano sa Korte Suprema sa atin, ilan ba yun mga ilan ba yung mga lawmakers diyan? 15 yata, di ba? Kasi unanimous 13 yata yung bumoto. Yung dalawa din natin alam, or 15 lahat sila bumoto ba? Basta ang yung una nalaman ko 13 yun eh. So unanimous talaga. So yun ang tinatawag na in bank talaga. So unanimous decision. Parang sa boxing, pag sinabing ano division decision, parang split decision yan. Tatlong judges sa boxing eh. Yung dalawang judges in favor sa isa at yung isa in favor sa isa. So in split decision yan. Yan yung division. Halimbawa dito sa US, ano, ang Korte Suprema dito, ano yan eh, siyam kasi dito eh. Ang ano, justices sa Korte Suprema ng Amerika. Siyam talaga yan para makapagbuo talaga sila ng desisyon. Makapagbuo sila ng laws. Hindi pwedeng even yan. Odd number talaga yan. So pag sinabing division decision, halimbawa 5-4 pag dito sa US, so yan yung division. So yun yung ibig sabihin ni Marcolita na in bank ba yan or division decision. Ang hirap kasi pag hindi tayo ano, mga lawyers tayo, dadalhin tayo dun sa mas malalim na ano, mga kaulugan or mga anong pananalita diyan eh, patay tayo diyan eh. Kung kaya aral-aral muna tayo eh. Pero bilib ako kay ano, minsan lang nagsasalita si Lito Lapid, pero sabi niya eh, yes siya na ano, in favor siya na ano, dismissal or whatsoever kasi ano tayo sa Korte Suprema, igalang natin. Totoo naman. Yun yung totoo. Di ba nung una sa 29 Congress, binalagbag nila sa Bato pero lumaban si Bato kaya natawag na Batorni. Kasi sabi ni Bato, okay, I will motion for ano talaga dismiss. So dami naman kukontra, lalo na si Coco Pimentel. Sabi no, kung kaya bilib ako kay ano, kay Tano, magaling talaga. Sabi ni Alan Peter Cayetano, okay, i-remand natin. So no, ano talaga yun. So dito naman, motion for dismissal talaga, to dismiss si Marcolita. Pero ako kontra naman sila. Alam naman natin, given yan, yung mga minorities, kukontra talaga. So sabi naman ni Marcolita, sabi naman ni Alan Peter, sige, so hindi na dismiss, pero archive, parehas lang yan. Pero kung magaling talaga si ano, magaling si Cayetano. So from dismissal, from Bato dismissal to remand, dito kay Marcolita dismissal to archive. Patay na rin yan, nasa archive eh. Yun. So sa ano na lang kayo, sa 2026 na lang kayo, February, maghain, February 06 yata. Maghain na naman kayo ng ano, panibagong impeachment. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, kung ayaw niyo talaga si VP Sara, talunin niyo na lang sa eleksyon. O kung may kasalanan man niya, ihablan niyo siya sa pagdating ng tamang panahon. Yung susunod lang kayo sa kung ano yung karapat-dapat. Hindi katulad nung apat na yung naging inihain yung impeachment. Yung una, siguro pagtingin nila, kasi bida-bida din itong mga grupo ni Ngiwi. Si Sindanya, siya yung unang nag-file niyan eh. So sabi siguro ng mga kongresista, ano to, nasubrahan or may kulang, dagdag, gawa tayong panibago, second impeachment, kulang pa rin to, pangatlo, pag hanggang naging apat. So ito na, wala. Kumbaga selected lang, di na ano kayo, na technical kayo doon sa ano. So wag na kayong kukontra sa ano talaga. Kukontra sa Korte Suprema kasi sila yung arbiter diyan pagdating diyan sa ano. Kaya nga mayroon tayong checks and balance, hindi pwedeng ikaw lang itong paghalimbawa executive gustong mag-abuse ng power. So mayroon pang Congress, lower house at upper house, itong Senado at Congress. Pero itong Congress napenetrate na ng mga buhaya ngayon dahil nag-ritual, crocodile ritual na doon sila sa ano, sa lower house. Wala na. So, pero
kahit pa man, meron tayong Korte Suprema. Kaya nga sabi ni Marcolita, dito sa 20th Congress, wala na yan. Sa 19th Congress na yung ano, hindi nyo na pwede yung paluksuhin dito sa 20th Congress yung ginawa nyong impeachment. Patay na yan. Wala na yan. So nagpapasalamat po tayo dyan na so far, wala na talaga yan. Wala na yung patutunguhan pa. Ito si Iskol Bukol, Tito Soto, nagmamagaling. Wala na talaga. Pati mga tulpo, wala. Sunod sa Agos lang yan, ang mga yan eh. Wala. Kahit si Ping Lacson sunod sa Agos lang eh. Alam nga naman kukontrahin nila si Marcolita eh. Ang galing yan. So nakikita ko ang galing talaga ni Marcolita. Tapos dito si Peter Cayetano. Ang ganda yung ano nila eh. Tandem talaga nila. Nasa likod lang sila si Bato, sila Ruben Padilla, sila si Amy Marcos, sila si yung anak ni Cynthia Villar, si Mark Villar. Parang sa school lang, para sa paaralan lang yung mga kaklase mo, yung magaling na sa halapan, dito sa likod yung mga backup eh. Super galing talaga. Pero meron pa tayong pwedeng itakel. Noong day off ko nung isang araw imbes na gusto kong magpa-relax ba? Nanood ako ng mga Bitoys video, si Michael B. So yung nakita ko, instead na mag-relax, hindi ko alam kung mabwisit ba ako or matawa. Kasi yung sa video is about yung parang inano niya si Marcos. Kasi diba noong before nung last SONA, sabi ni Marcos, magkakaroon na tayo ng subway station, yung train na dadaan sa ilalim ng lupa. Tapos doon sa katuwaan na sabi ni Michael B, paano pag magkakaroon na tayo ng subway? Di lulubog yung mga train sa baha. Totoo naman. Kasi tingnan nyo yung mga nangyayari dito sa flood control project nila ngayon. Yun yung dapat maimbestigahan talaga. Kaya abangan natin si Marcolita dyan. So, totoo naman. Tapos mayroong nag-comment doon sa comment section na parang ipinagtanggol si Marcos. Kaya magagawa yan ni Marcos kasi doon sa New York City, tingnan nyo may subway. Wala problema dito sa New York kasi dito billions yung budget dyan pagdating sa subway station, sa subway project. Kung kaya sabi kong budol talaga ito si Marcos kasi 3 years na lang siya. Kung ginawa niya yan talaga, pag pinagpatuloy niya yung unity and continuity, noong pagkakaupo pa lang niya, sinimulan na yan, baka nangangalahati na tayo ngayon. Pero ngayon, sa termino niya, hindi. Binudol lang talaga niya tayo para magiging maganda yung pangalan niya at sa para naman itos up niya yung kasunod na magiging presidente na gusto niya yung pinsan niyang buhaya si Tambaloslos. Sabi pa nga ni Amy Marcos, bunjing yung bunjing na bata wag yung i-spoiled So totoo naman talaga dito sa New York City, iba kasi pag gagawa kayo ng subway, dapat mayroon tayong mga master plan dyan Ang tagal niyang gagawin niya, ng bilyones talaga yung gastos niyan Kasi pagkatulad dito sa New York City, meron kasi tayo yung tinatawag na groundwater at saka rainwater. Yung groundwater, meron sariling tunnel. Itong mga rainwater, meron ding tunnel. Tapos papunta yun doon sa tinatawag nila na sewer system. At doon sa sewer system, doon yung mga toxic waste, lahat ng mga pollutants doon, mga hard debris. Isasak yun ng dito sa US kasi, dito sa New York, meron silang 14 na malaking planta, yung tinatawag na treatment facility plant. So doon, isasak yun, may mga malaking tubo. Isasak yun sa sewer system. Yung galing sa sewer system, isasak nila yun. Kukunin yung mga hard debris, mga pollutants, toxic waste. Bago nila i-return sa nature yung tubig na treated na. Doon nila naman ibinuhos doon sa doon sa Hudson River. Yun ang Hudson River, yun yung boundary ng Manhattan at saka New Jersey. Doon nila itatapon. Pero yung iba sa parting dagat, kalimutan ko. Pero yung pinakamalaki diyan doon sa sa Hudson River talaga. Kasi bawat araw, mga 1.3 billion gallons of water yung nakukuha doon sa sewer system na sinasak from sewer system, nasasak ng mga ng treatment plant. So ang benepisyo naman diyan nakakaalis or nakakatanggal ng burden sa mga tao kasi yung mga toxic waste, mga pollutants, yung nakukuha nila natatanggal nila. Hindi magbabara, hindi
hindi mag-flooding sa subway. Tapos ang ginagawa naman nila, yung mga toxic waste i-convert nila ito into biogas, yung ginagamit sa pagluluto natin, yung mga gasol ganun. Tapos may nakukuha pang yung ginagamit sa fertilizers, yung dalawa. May nakukuha silang nitrogen at saka phosphorus. Di ba sa fertilizer, pag bibili tayo, nakalagay NPK, nitrogen, phosphorus, at saka potassium. Kasi yung nitrogen kasi, di ba sa science, nag-aaral tayo, high school, college, ganun. Meron siyang, yung nitrogen, yung sa photosynthesis, yung from ano ba ito tawag to? From light energy ba yan? To chemical, something like that. Yung development ng mga dahon ng mga taniman, tapos development ng yung mga stem, ganun. Yan nakukuha sa nitrogen. Tapos ito namang phosphorus, yun namang development ng mga roots, yung mga fruits, pag nag-bear fruits na, na yung halaman, prutas, ganun. Yan nakukuha, yung sa development naman niya. Tapos sa potassium, yun naman yung overall na resistance against the attack from the diseases. Pero hindi kasama yung potassium dyan sa nakukuha. Yun lang dalawa, yung nitrogen and phosphorus. Tapos ito namang at saka biogas yun. So maganda yun. So in return, nakakatulong sa kalikupan, nakakatulong sa sa mga tao, ganun. Tapos malaki talagang tulong yun. Tapos yan ang dapat na magkakaroon din tayo. So bago pa magawa yung trend, dapat lahat ng yan kasama sa plano. Kaya malaki yung gastusan yan. Hindi makukuha yan within 3 years. Never talaga makukuha yan in 3 years. Yun sa pangako ni Marcos. Budol talaga. Yun yung totoo dyan. Kaya masaya tayo na so far, ito si Marcolita, ginawa niya yung tungkulin niya. Sana naman yung mga pinapangako niya matupad, kasi sabi, may iba din nagsasabi, si Marcolita pumunta sa Suna ni Marcos. Sabi naman ni Marcolita, hindi naman siya talaga maka Duterte whatsoever. Inadapt lang siya ng mga Duterte. Kahit nasasaktan tayo, ganun, or masaktan kayo. Pero ang katotohanan lang dyan, si Marcolita talaga is nasa tama talaga. Sumusunod lang talaga siya. So kung kaya huwag nating husgahan muna na si Marcolita, maka Marcos kaya pumunta siya doon. Hindi naman siguro. Makikita naman natin at tinayuan niya yung 19th Congress. Yung siya na lang mismo yung inalis na nga siya sa pagiging yung sa committee nila. Tinanggal siya. Pero kung kaya tingnan lang natin, pagmasdan lang natin, kasi marami siyang pinangako about yung babaan yung presyo ng kuryente, parami. Tapos sana itong sa GAA, yung mga insertions, titingnan niya. At lalong lalo na itong si George Garcia in preparation of 2028, diba? Yung Comelec chairman na mayroong daw bank account doon sa Cayman Islands na itinanggi ni George Garcia, na sinabi ni Marcolita may matibay na ebidensya. Meron na siyang mga ilan, basta marami siyang account dyan, pero may dalawa talagang pinakamatibay niya nakita ni Marcolita. Kung kaya takot talaga sila kay Marcolita, yan yung totoo. So ngayon may tinatrabaho na si Marcolita, tinatrabaho na rin si Escudero, kasi si Escudero ganon-ganon lang pero wise, talino. So 4 yung nakita natin na sensible yung mga sinasabi. Si Escudero, si Jaime Marcos, si Alan Peter Cayetano, at saka si Marcolita. So far so good, archive na yung impeachment dyan kay Inday Sara. So iyak na sila ngayon. So anyway, yan lang muna yung masasabi ko, mga kasampyak. Magmasid-masid lang tayo kasi marami pang mangyayari dyan. Itong bansa natin, instead na focus sila sa trabaho nila, ngayon doon naman sa impeachment Inday Sara. Ang daming problema na ating bansa, natabunan na yung mga pagnanakaw nila. So anyway, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.